Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang isa sa mga host ng Konichi Mates. Walang iba kundi si Tristan Ting. Yun, Konichi Mates, makinig kayo niyan, ha. Ulit-ulit na spill natin dito, pagkasabi mo host ng Konichi, okey, Konichi Mates, kinig kayo niyan, paulit-ulit na nga sinasabi ko, eh. Kasi walang nakikinig ng Konichi Mates. Hindi, Wala makinig ba? kayo niyan, Konichi Mates. Actually, last episode namin ano, lalabas pa lang, work culture naman sa Australia at sa Japan. Ayan, maganda yan. Pinag-usapan namin yung mga myth sa totoo ba na mukha kang hardworking 'pag natulog ka sa trabaho sa Japan? Mga gano'n. Do'n Okay. malalaman ninyo 'yan kung ano ba yung ano, um, kung totoo ba 'yan. Pero ito, siguro speaking of totoo, kasi itong mga sasabihin natin ngayon medyo magsasabi tayo ng totoo, eh. Baka Oo. medyo prangka yung mga mabitawan natin dito. So, lilinawin ko lang, mag-aano na kami, magdi-disclaimer na ako. Um Kasi alam mo naman sa tatayhood hindi lang naman tayo basta-basta parenting, madalas real talk yung mga sinasabi natin. Kung may Hmm. masasaktan man sa topic ngayon, sana matauhan na kayo. Dahil ngayong episode tangina disclaimer ko, hindi, dahil ngayong episode na 'to pag-usapan namin yung mga magulang na may anak na may kapansanan o mga special needs parents. Kasi sila yung ano, tama ba, Ingo? Sila yung mahirap pakisamahan. Well, hindi lahat sila, sorry. May mga, iba na medyo feeling entitled. Pero yun nga, lilinawin natin 'to na, um, wala naman kaming issue pagdating sa mga batang may kapansanan. Full respect and support naman kami diyan, eh. Pero may mga magulang lang na feeling entitled sa lahat. Parang may utang na Hmm. loob yung mundo sa kanila. So, Oo. yun. Yun lang pag-usapan namin. So, kung ma-o-offend man kayo dito, kung tatamaan kayo dito, yun nga, sana matauhan na kayo. Ito pero ito nga, yung yung sinasabi nga din ni Tristan na mostly yung feeling entitled, ano naman dito naman sa tatayhood, safe space 'to kasi ako nga din may anak akong may special needs. So, Oo nga, entitled ka pa kailang naman. Ay, hindi ba? so kailangan unawaan natin kung saan sila nanggagaling. Pero at the same time, yung mga parents naman nun na may anak or may inaalagaan na may disability, wag naman sobrang entitled na kumbaga Mm, meron kayong free pass dahil meron kayong mahirap yung pinagdadaanan niyo, hmm. yun gano'n. Kasi siyempre, ako siyempre personally, ah, ma ang hinahanap kong entitlement ay yung PWD parking sa mall. Yung yung malapit sa yung may yun, ina-avail ko yun, yung gano'ng klaseng entitlement, gano'ng Ano ba, klaseng nag-a-avail ka privilege. ba ng PWD parking? Oo, kapag Papaano kasama ko nila lang ano yun, sa Pilipinas ba may ano ba yan, kailangan may ID ka na PWD para makapag-park sa PWD parking? ako ang napapansin ko, mga iba hindi na vina-validate kung may PWD talaga, eh. Kumbaga Hmm, parang honesty system na lang dito at nakakalungkot isipin or nakakalungkot yung mga na-o-observe ko, karamihan sa kanila ay hindi PWD. ta's Kahit nagpa-park lang dun. oo, nagpa-park lang dun. So, ayun. So, whatever na lang sila. Pero ayun, tsaka siyempre kung meron kang kasi 'di ba yung kinuwento ko before yung yung pulube na gustong hingin yung yung pagkain ni Sven tsaka yung laruan niya. Ano, kumbaga sa ibang tao din kapag may gano'n, hopefully hindi din tayo magiging rude
dun sa mga tao or maging manipulative. Especially ako medyo guilty ako dito. Well, sort of guilty na minsan ginagamit kong excuse yung ano, yung anak ko dahil for some reason, basta yun. Kunyari may ayaw akong puntahan na lugar, gano'n. Mm. Sasabihin mo, "Hindi, ayaw ni Sven diyan, eh." Oo. Alam ko na, tsaka ito pa, pagka kunyari ayaw mo mag-recording, naku kasi maglalakad kami ni Sven, eh. Uy, naglalakad talaga kami ni Sven. Ayop. Kasi ano, eh, nandito si Sven, eh, busy ako. 'Di, pero hindi, seryoso, yung empathy naman kasi hindi yan one way street. Hindi naman ibig sabihin na Hmm, may anak kang PWD, automatic na kaagad exempted ka na sa respeto, accountability o sa pakikipag-cooperate sa mga tao sa paligid mo, tulad ng mga teacher. Kasi eto, bibigay kong example pala, given na nabanggit ko nga yung teacher. Kinukuwento ng anak ko kanina, meron siyang kaklase na autistic. hmm. So, laging sinasabi nung bata, "Hindi niyo ako puwedeng anuhin kasi autistic ako, eh." Tapos ginawa nung bata, nagsumbong sa magulang. Parang sinabihan lang nung teacher kasi um, na kailangan mong gawin dito sa school. Oo. Sumugod yung magulang sa school. Su sumugod, okey. Oo, sinigawan daw yung teacher. Hmm. Tapos sinabi, "Hindi mo ba alam autistic yung anak ko, bakit mo pinapagalitan? Bakit mo ganito, 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 ganito?" Putya. Oh, So, sa'kin ang naisip ko nun, tangina kung autistic yung anak mo dapat hindi mo pinapasok sa, sorry baka sa kasi may regular ma-offend, sa regular hmm, school. Kasi hmm. hindi yan mabibigyan ng tamang ano, eh, actually ito hindi ko alam kung tama 'tong sasabihin ko. So, pardon na lang sa mga ano, kung may ma-offend man, na parang minsan naisip ko, dapat ba nilalagay mo sa regular school yung anak mo ta's magrereklamo ka bakit ganyan? Bakit pinagalitan, bakit ganito? Siyempre yung mga teacher hindi naman yan trained Hmm. to teach yung mga ano, yung kung regular teacher yan hindi naman yan trained sa mga batang autistic. Oo, may mga ibang schools na may integrated na SPED sa kanila. Mm, So, may mga program sila na mga integration program, gano'n. mm, 'Pag may gano'n yung school, okey lang. Pero kung nagdesisyon lang yung parent na, mukhang okey na naman 'tong anak ko, tapos pumunta siya sa sabihin natin sa isang private school o kaya sa public school, tapos may ano, may ASD pala yung anak, good luck na lang. yun I nga mean, ang good luck na nagiging lang issue sa anak. Oo. yun nga ang nagiging issue dito kasi entitled yung mga magulang, eh, na 'pag Ah, kunyari tinanggihan sila ng school, ang hmm. sasabihin, nadi-discriminate niyo kami, ayaw niyo Oo, siyang tanggapin na-discriminate. kasi ano siya, meron siyang condition. Hindi Hmm, kayo ano, hindi ninyo nirerespeto yung anak ko. Na ganito, ganito, ano tinataboy niyo, hindi hindi kayo inclusive sa mga kagaya hmm, naming mga parents or sa mga oo, kagaya ng mga anak naming may kapansanan, yada, 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 bla, bla, bla. So, oo, parang gano'n, lumalaki. So, ang nangyayari yung mga school mismo, tatanggap na lang para at least, "Oh, inclusive tayo kasi ganito, ganyan, oo. ganyan." Ayun, Hindi mapapa-trouble, trouble. yun, Pero yun. ka kasi minsan yung hinahanap nilang empathy, minsan nakakapagod na rin, eh. Kasi isipin Ah, mo, ano, may ibang magulang na may disability yung anak, may ibang magulang na walang gustong i ipasok yung ano, yung anak nila sa magandang eskuwelahan kaya kailangan, mag-sideline or mag-extend ng working hours, yung iba naman, solo parent. mm. So, parang may special under each parent's circumstance, parang may kani-kanila silang cross na kumbaga binubuhat. Pero Oo. dun sa walang anak na disabled, hindi din naman sila ano, umaasa sa special treatment from anyone, parang gano'n. Kumbaga lahat naman tayo kasi alam ko naman madalas ang laging sinasabi nakakapagod, ang hirap, ang daming responsibility. Pero Oo, yun nga, iba-iba tayo ng pasan-pasan na krus mm. and
Pero lahat naman tayo pagod, eh. Parang ito, Ingo, nung isang araw 'di ba sabi mo, "Putya, nawiwili si Sven ng ano, ng kakapabili ng laruan. Gusto Pucha, bumili araw-araw oo. ng laruan." Ganito, ganito. Ta's sabi niyo, ano, nagiging habit na 'yun. Siguro kasi dahil autistic siya, 'di ba sabi mo? Oo. Ta's sabi ko, Oo. "Tangina, gago, hindi niyo kailangan maging autistic para maging ganyan kasi ganyan din yung anak ko. Hindi naman autistic yung anak ko, kanina pumapabili." Sabi niya gusto daw niyang bumili ng yung Meta Quest. Nagpabili ulit? Oo, Nagpapabili siya? nagpapabili tapos maya-maya sabi, "Gusto ko naman ng Nintendo Switch 2." Sabi ko, "Tangina, ano Ah, ba talagang gusto mo? I want both, eh." Ulul. wow, tumatay ng pera si Tangina, Tristan. tumataya ba ako ng pera? Tas wala, sabi ko, "Alam mo ba yung Meta Quest?" "No, it's just VR, ganito, ganito." Sabi ko, "Hindi, bata ka pa para alam mo 'yan." So, kung kunyari may mga ibang ginagawa yung mga autistic, minsan ginagawa rin niya ng mga normal. Well, madalas ginagawa rin niya ng mga normal. Hindi lang mas magaling mag-communicate yung mga autistic Oo, siguro. autistic. So Oh, kaya na ano. so pare-parehas din tayo ng pinagdadaanan. Oo. Ako Maaaring in a hmm, different way yung hmm, sa mga autistic parents. Hindi ko anong tawag nito, hindi ko dini-disregard na mahirap. mm, Kasi yung totoo, mahirap talaga. Hindi ko rin dini-disregard na, dapat dapat maging hindi kayo magrereklamo. Hindi naman walang masama, and ako na I feel for the parents ng mga ano, um, may special needs. hmm. Kasi ang hirap din, eh. Kunyari yung 'pag nakikita ko si Ingo, hindi ko alam papaano ko i-explain kay Sven 'to. Hindi ko alam paano siya papagupitan, kasi nagwawala siya. Ako 'pag Oo. ini-imagine ko yung sarili ko, puta, papaano kong gagawin 'to? Ako yung laging iniisip ko, papaano kong gagawin 'to? Siguro ang point lang namin kasi na ngayon talaga is, may mga iba lang kasi na ginagamit nilang yung nawe-weaponize Oo. to get what they want or to do whatever they want. May mga, may mga konting tao na gano'n. Hindi baka ma-sidetrack lang tayo pero, Sige. para din just in case lang para makadagdag din na maka-relate yung ibang tao, imagine niyo lang din na since sinabi ni Tristan na weaponize, imagine niyo na ni-weaponize din yung mental health nila. Ang Ayun, sabi oo. Pati yung yun, gender nila ay, sige, oo. oh. Lahat na lang Yun, para yun. maging Yun na lang, ano, gender, entitled. sinabi ko gender. Oo. Politically correct, tama. Oo, tama ako, Pero 'di ba? kasi Oh, yun. ayun, for us parents na may special needs yung kids, siyempre parang sabi nga nila, it takes a village to ano, to raise a kid. Paano pa kaya kung may special needs? Kasi minsan Mhm, kasi nakakalimutan ng ibang parents na kunyari ako as a special need, yun, may autistic yung aking anak. Minsan may mga ibang instances, sorry nagbabakal ako kasi inisip ko kung paano ko ikukuwento 'to, pero ikuwento ko na lang. May isang instance kasi na pinabantay ko si Sven, matagal na 'to, pinabantay ko si Sven sa kapatid ko. mm. Ngayon, sabi ko sa kanya, pakainin mo siya, bigyan ko siya instruction kung ano yung gagawin niya. Pero kasi siyempre dahil may special needs nga si Sven, may special way, may different way siya para kumain. May certain quantities, may mga basta nagni-nitpick siya ng mga pagkain, in short. So, nung pinakain ng kapatid ko, hindi masyado siyang kumain. Tapos parang ano, parang naging upset ako for siguro mga ilang segundo lang naman. Na parang naasar na ako na bakit hindi mapakain ng maayos nung kapatid ko, yung anak ko. Mm, Tapos napakalma ko na rin yung sarili ko dahil naisip ko na, "Teka lang, responsibility ko 'tong anak ko. Bakit ko pinapasa yung responsibility ko sa ibang tao?" Tsaka parang yung sinasabi mo Tristan, na nagagalit ba ako sa kapatid ko o nagagalit ako sa sarili ko dahil ano, napunta ako sa isang circumstance na kailangan ko ipabantay yung anak ko sa ibang tao.
Parang 'yun, Oo, parang actually gano'n. totoo yun, eh. Hindi ka nagagalit sa kapatid mo, eh. Kasi the last person na sisisihin mo, yung sarili mo. Oo. So, siyempre maghahanap ka ng ibang kakagalitan, pero deep inside sa yourself naisip mo alam mo yan na naiinis ka sa sarili mo kasi bakit kailangan mong ipagawa sa iba yun, bakit Oo, hindi mo ikaw yung exactly. gumawa. Kaya yan Oo. tuloy mali-mali yung gawa nila. Kasi kung ikaw na Mm. lang yung gumawa, eh, di tama. Eh, kaso bakit hindi mo nga ginawa? Oo, or So, yun ba't yung hindi ko nakakainis ginawa. dun. 'Yun, exactly. Kaya ayun, medyo pagdating kasi do'n, kaming mga ayun, ako personally, hin minsan nakakalimutan ko na hindi responsibility ng ibang tao yung anak ko. So, dapat ako yung mag-i-step up. Kung ipapasok ko yung responsibility na yun, I'll make sure na binabayaran ko sila, like yung mga professionals Oo, talaga. mga So professional. Pero ito nga, eh, maganda yung sinend mo sa'kin nung kanina, eh, yung how to ask for help without hmm, acting like the world owes you. oo. Actually magandang ano yan, eh, uulitin ko ulit sa mga nakikinig. How to ask for help without acting like the world owes you. So parang ano 'to, real talk guide kung papaano ka hihingi ng tulong ng hindi ka nagmumukhang entitled. Hmm, Oo, eto yung mga nakalista dito, eh. May tatlong ano 'to. So yung una, paliwanag mo muna yung sitwasyon. Wag mong ipilit. Kumbaga wag mong isaksak sa kokote nila. Ipaliwanag mo lang ng maayos. Parang, "May sensory issue po kasi siya. Baka puwedeng mag-adjust tayo ng konti." Or papaano hmm, ba, eh, hindi ko alam kasi kung papaano, eh. Kung ano, eh, sa'yo kasi nangyari sa'yo 'yan. Ako kasi nangyayari sa'kin 'yan, yung sa anak ko dati na, hmm. "Ba't hindi siya kumakain?" Kasi ano, eh, hindi hindi siya kumakain ng kanin, allergic daw kasi siya sa kanin, eh. So so yi pero kunyari 'yan sa mga kunyari sa autistic or ano, papaano mo bang ini-explain 'yan? Ako ano, um, may isang party na ano, na napuntahan si Sven, na lahat ng mga children's party. So, yung sa children's party na yun, may mga centerpiece or may mga nakadikit na mga logo, mga design. Ngayon, kapag dating ni Sven do'n, gusto niya na forever na kung ano yung nakita niya, yun pa rin yung makakita niya hanggang pag-alis niya. Pero dahil children's Hmm, party yun, may mga kids na tinatanggal yung mga design. So, si Sven, hinahabol yung bata, tapos kinukuha yung logo or yung design, tapos ibabalik kung saan niya unang yeah, nakita. okey. So, luckily, yung ano, medyo ka-close ko yung ano, yung kakilala, medyo ka-close ko yung ano, yung parent ng Na nagpa-party. nagpa-party. So sinabi ko, kasi medyo OC si ano, si Sven. 'Yun, in-explain ko kung bakit. Tapos Mm. alam din naman nila na ano, na autistic si Sven. Ang problema diyan is babalik ulit tayo na papaano mo i-explain in 30 seconds na autistic ang iyong anak again. So, 'yun medyo medyo tricky 'yun. Pero sige, ano natin, siguro iko-condense ko na lang yung explanation ko dun sa sa nakalista sa'tin, Hmm. yung listahan. Ayun, so yung pangalawa. Yung pangalawa, i-appreciate ang effort ng iba. Ayan, Parang kunyari sa katulad ng kapatid kinuwent mo nung pinalagaan mo oo, yung yun si Sven. exactly. Oo, na-appreciate ko yun, no doubt. Tsaka ano naman, ngayon parang nagagamay na din niya si Sven kaya all goods naman, all goods na 'To, siya. number 3, aminin kung minsan may pagkukulang ka rin bilang magulang. Oh, yun parang sa kapatid ko din. May may pagkukulang ako dahil siguro at that time hindi ko naayos yung schedule ko kaya Oo, napunta sa gano'ng klaseng sitwasyon. kaya dapat hindi ka nagagalit sa kapatid mo pagka hindi niya Oo, oo naalagaan, naman hindi niya kaya napakain si Sven. kaya nung ano talaga, hindi naman ako nagalit sa kanya kumbaga internally nagalit ako sa kanya pero
na ayun, nahimasmasan naman ako na bakit ako magagalit. Oo, tama. Ayun, Kasi ikaw dun na nga sa yung ano, nakikita, eh. oo nga, Ay, exactly, ako na nga nakiusap, ako pa yung galit, 'di ba, kapal ng oo. mukha ko. So, yun nga, yung gano'n yung mga entitlement. Tapos isa sa mga example ng entitlement, ta's isa pa din sa mga na experience ko, ibang parents naman 'to, yung tipong ano, magagalit yung parents, kunyari, um, maingay or nanonood ako ng TV, tapos hindi pala, nanonood ako ng cellphone, ng tablet. Tapos kakalabatin ako ng ano, ng parents na sabihin, "Uy, puwedeng ano, pakipatay yung tablet mo kasi sinusubukan naming bawasan yung screen time ng anak namin. Nakakita kasi sa kung saan yung siya nakaupo." Yun, Oo, eh, tablet ko naman 'to, hindi naman tablet nung anak ko 'to, ng yun. anak niya yun, So, May gano'n? May gano'n sa'yo, nangangalabit na, "Oh, 'wag kang ah, mag-cellphone kasi ano, eh, nakikita oo, nung anak ko, eh." may gano'n, may gano'n. Talaga? Tangina. Oo, ta's ako naman sa isip-isip ko, kung binabawasan niyo ng screen time yung anak niyo, bakit kayo pumunta sa isang lugar na madaming screens na ma-e-expose yung anak niyo? Na parang puwede niyo pong tanggalin siya sa gano'ng klaseng environment in the first yun. Hindi, Kasi pero siyempre ganito, eh, hmm, sa totoo lang, kunyari gano'n, sinabihan ka, eh, out of their control yun, eh. Dapat yun ini-explain nila sa anak nila. Ba't ikaw yung sasabihan nila? Ang sabihan nila, yung anak nila kahit nakikita nung anak nila, eh, hindi kasi autistic pala kasi 'no, yung anak. oo, autistic yung anak. So hindi nila ma-e-explain dun sa anak nila na hindi puwedeng Oo, ano, ang pero ang hirap nun, hindi ko alam tuloy papaano yun. ako, sa hindi ko naman sinabi sa parent Mm. kasi alam ko once in a blue moon lang kami magkikita, eh. So, hindi ko na iba iba-bad trip yung araw namin. Pero autistic Pero din yung anak niya. autistic yung anak niya. Bawal makakita ng screen or parang Oo, kung hindi magme-meltdown. ah, Oo. eh, papaano actually papaano ko nga i-explain yun, papaano ko ngang actually In 30 seconds or less. nahihirapan na ako ngayon linggo, para kasing ako magme-meltdown na rin ako kung papaanong gagawin yun, Kunyari autistic yung anak ko, ta's may Oo. nakita ko yung tao nagta-tablet, nakita kita nagta-tablet ka, eh, alam ko Oo. trigger yun dun sa anak ko. Oo, oo. Papaanong gagawin ko? Siguro out of kahihiyan na baka mag-meltdown, baka umalis na lang muna kami. Alisin ko yung Oo, anak ko dun sa lugar na yun. Ta's oo, tsaka ko yun. siguro i-explain sa'yo na 'pag tinanong mo, "Ba't mo nila inalis si Rocco diyan?" Kasi may nakita nagta-tablet, eh. Okey lang naman pero baka kasi makita ano, Ayun, mag-meltdown bigla. yun, tama, tumpak. Yan din yung ano, yan din yung hinahanap kong sagot or sasabihin nung ano, nung parents. Pero unfortunately, parang ako pa yung nasisi. Pero ako, nage-gets ko naman sila kasi minsan sa sobrang pagmamahal mo sa anak mo, you will move mountains para sa kanila. O Lahat oh. gagawin mo, i-a-adjust mo lahat ng puwede mong i-adjust para sa mga anak mo. Katulad nitong nasa background ko ngayon, I'm recording. So so yun, Ay, yun. sa'kin sa'kin okey lang yun. Pero kasi parang kasi kung ako yung gagawa nun, ang gagawin ko kay Sven, talagang i-aano ko siya dun sa ano, tatanggalin ko siya dun sa sitwasyon na yun. Hmm, Na knowing na yung pupuntahan namin madaming screen, mm. madaming gadgets, yun. Kasi minsan may So, may mga gano'n nga talaga 'no, mahirap ganito yung anak ko, so kailangan ilatag niya yung ano, red carpet. oo, kaya Rolling yung dapat red carpet kasi papunta kami, yung mga anak ko ano yan, eh. dapat kayo Well, mag-adjust.
Well, ito kunyari siguro bibigay ko isang example, kasi yun nga hindi naman autistic 'tong dalawang anak ko. Hmm. Pupunta kami sa isang birthday party. Ang mga Oo. handa may kanin, mga Filipino food, yung mga kinakain lang ng mga anak ko alam naman natin dahil na-explain 'yan, hindi sila kumakain ng kanin. Oo. So, 'wag niyo na akong tanungin kung bakit hindi sila kumakain ng kanin, pero, wala, hindi talaga. So ako, hindi ko na pinipilit. Hmm. 'Baga 'di wala. So pagpunta kami sa party ng Filipino party, ang gagawin ko papakainin ko na sila bago pa kami pumunta sa party. So Oo, madalas yun. pagka sinasabi, "Oh, ba't di kumain yung mga anak mo? Meron ditong pansit, meron ditong ganito, ganito, ganito." Sasabihin ko lang, "Kumain na po, eh. Pinakain ko na po kasi mahirap ang pakainin 'yan, eh." Hmm. Explain ko nga, picky eaters po, eh. So Oo. ano, pinakain ko na po or minsan nagbabaon na lang kami ng parang for sharing, quote unquote, Oo. for sharing. Bibili ko ng mga pagkain na gusto nila. So Hmm. ilalagay ko na lang dun sa party, ta's yun na yung kukunin nila, yung kakainin nila. Yun. Ayun, maganda yun. Kasi yun yung ano, eh, yun yung yun yung din yung idea ko na dapat hindi yung ibang tao mag-adjust, dapat ang mag-adjust Mm, is yung parents talaga. Na mm. sila yung may responsibility na yung pupuntahan nila would be parang a safe environment for the kids. Oo, yun tama, ganun nga. Hindi mo sisisihin na, ba't kayo naghanda ng mga kanin tsaka ng mga may sabaw, hindi Oo. kumakain ng ganyan yung anak ko, eh. Oo, o So, kaya parang ano, gulo. sabihin natin may allergy sila, bakit kayo Oo, naghanda bakit puro isda, bakit puro oo, crustaceans, eh, may allergy ako, parang gano'n. oo, alam mo ng ganun, eh, 'di huwag ka nalang pumunta o magdala kang Okey, pagkain. kaya magdala ka ng sarili mong pagkain. Ayun, marami pa akong gustong ikuwento kaso ano, eh, Magkwento ka pa, Ingo, mas ganda naman hindi yung ano, eh. kasi delikado, eh, baka ma-identify ng mga tao na ano, eh. Kasi ikaw naman ang nakaisip nito, ako nga wala na akong masabi dahil nga ang Hindi, naisip ko actually parang nahihirapan din ako, eh. Kasi bilang, medyo nababanggit natin lagi dito is ilang beses nating binanggit yung empathy. hmm, Tina-try kong mag-empathize, kung ako naman yung parent. Nilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon, na parang tangina, oo nga ang hirap. And gets ko ang hirap, lalo na kung yun nga, may autism yung anak mo. Siyempre gusto mo talaga kung puwedeng i-ano mo, um, yeah, gaya sabi ko, you'll move mountains to ano, oo, para lang maging komportable yung anak mo. And minsan nami-misunderstood 'yan. Kasi nga hmm, gusto mo lang naman it's for them. Lahat naman tayo, autistic man or normal, lahat naman tayo ano, gagawin natin yung lahat para sa mga anak natin. So, kung ikaw itatay ka ng isang batang may special needs o autistic or kung ano man yung politically, correct correct term, term 'no, oo. ano, saludo kami sa'yo. Pero 'wag mo na lang sayangin yung respeto ng ibang tao dahil lang sa pride mo or dahil man na yun nga, you want to move mountains, eh. Gets namin 'yan, pero siguro dapat, hindi ko na alam paano i-explain. Siguro in a more respectful way. Kung if you Hmm, want to move mountains, you want to make everything comfortable para sa anak mo, siguro in a more respectful way. Ewan ko kung saan pinanggagalingan ni Ingo sa topic na 'to, pero medyo ano, may hugot ba? nakaka-empathize ako, Kasi based lang sa mga sitwasyon, iniisip ko, papaano kung ako yun? Oo, Ang hirap, ang hirap. Kasi ako gagawin ko yung lahat para sa mga anak ko, Pero yun nga, siyempre as much as possible, ayaw mo ring abala, maka-offend ng ibang tao or oo. makaabala ng ibang tao. So, iyon. Yun yung siguro sa'kin. At saka kung ano din, kung ikaw yung isang tatay na may batang may special needs, siyempre ano kami, mataas yung respeto namin sa inyo kasi napakahirap niyan. Ano, Well, alam mo nakiki naman yan, Ingo. oo, alam ko 'yan, nakita ni Tristan 'yan. Pero ayun nga, sa tingin ko, ayun, basta saludo kami sa inyo. Tsaka Hindi, pero ito siguro ano, oo. dadagdag ko lang, Ingo.
Dagdag mo na lang, Dagdagan mo na si lang. Ignitrix Tandaan mo nun. naman na yun nga, sabi ko kanina na you'll move mountains. Hindi ka lang naman tagapagtanggol nung anak mo, eh. Siguro ikaw din yung role model nung anak mo. Makikita kasi nung anak mo kung papaano kang makitungo sa mundo. Tapos ang isang episode ng Tatayhood, mga papa. Kung may extra kayo, extra ka tayo punta kayo sa Reddit, Tatayhood, r/Tatayhood Podcast para sa mga episodes, comments, at kung ano pa yung gusto nyong sabihin sa amin. Ayan, salamat mga papa. Salamat mga papa.